Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Mendoza Rian at kasama kong aking mga kagrupo na si Kabilisa, Dilna, Enriquez, Pasquito at Porteza. Kami ay nagmula sa Pasay City West High School. Kami ang kasama nyo ngayong umaga. Magiging gabay, kaagapay at karamay sa pagtuklas ng mga napapanahong mga paksa na sadyang inyong kapupulutan ng aral at gagabayan namin kayo upang mas mapalawak at mas mapalalim ninyo ang pag-unawa sa mga issue o mga nararanasan nating mga problema o iba't ibang mga konsepto sa ating araling panlipunan. Tayo ay nasa 10 baitang at magandang umaga muli sa inyong lahat. At ngayon, tayo ay nasa ikatlong markahan pa rin at tayo ay nasa ika-5 linggo na. At ang ating paksa ngayong umaga ay mayroong kinalaman sa tugon ng pamahalaan at mamamayang Pilipino sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon. Bago tayo magsimula, ihanda ang mga sumusunod. Una, panulat gaya ng ballpen o lapis. Pangalawa, sulat ang papel. Maaari kayong mag-take down notes. At pangatlo, maaari nyo rin ilabas ang inyong mga kwaderno. Kaya, tara't magsimula na. Tungon ng pandaigdigang samaan laban sa karaasan at diskriminasyon. Tinatalakay ang kaalagaan ng mga pandaigdigang samaan sa paglaban sa karaasan at diskriminasyon, lalo na sa mga kababaihan at LGBTQ na komunidad. Isa sa mga pangunahing paksa ay ang prinsipyo ng Yukarta, isang pandaigdigang akbangin na inilunsod noong Nobyembre 6, 2006 sa Yukarta, Indonesia. Dinaluhan ito ng 27 na tao mula sa iba't ibang bansa upang patibayin ang mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay sa karapatan ng mga individual, anuman ang kanilang sexual at pagkakakinlanlang pangkasarian. Ang unang prinsipyo ay karapatan sa pagkakapantay-pantay at kalayaan sa diskriminasyon. Lahat ng tao ay dapat tanggapin ang kanilang karapatan pantao ng walang diskriminasyon. Ang batas ay dapat magbigay ng pantay na proteksyon sa lahat. At ang pangalawa, karapatan sa buhay. Walang sinuman ang maaaring pagkaitan ng buhay dahil sa kanilang sexual. Ang pang-apat ay karapatan sa trabaho. Ang bawat isa ay may karapatang magkaroon ng disenteng trabaho at proteksyon laban sa diskriminasyon. Pang-5, karapatan sa edukasyon. Dapat tiyakin na lahat ay pantay-pantay sa edukasyon nang walang diskriminasyon. Karapatang lumaok sa buhay pampubliko. Lahat ng mamamayan ay may karapatang makilaok sa mga publikong usapan at tumakbo. Gawain 1. Tama o mali. Suriin ang bawat salita o pangungusap. Isulat ang salitang tama kung ito ay tumutukoy sa prinsipyo ng Yogyakarta at isulat ang salitang mali kung hindi. Narito ang mga ilang sitwasyon. Number 1. Taong 2020 nagsimulang mabuo ang ideya ng prinsipyo ng Yogyakarta. Number 2. Ang UDHR ay para lamang sa mga mamamayan na nakatira sa Pilipinas. Number 3. Ang pagpupulong ng mga eksperto ay ginanap noong Nobyembre 6 to 9, 2006. Number 4. Ang pagpupulong ng mga eksperto ay ginanap sa bayan ng Yogyakarta sa Indonesia. Number 5. Ang mga LGBT ay kabilang lamang sa ikatlong kasarian at hindi kapantay ng babae at lalaki. Number 6. Ang pagpupulong ay dinaluhan ng 27 ng mga eksperto sa usapin ng SOGI na mula sa iba't ibang lugar. Number 7. Ang orientasyong, sexual at pagkakakilanlang pangkasarian ay mas kilala sa tawag na LGBT. Number 8. Ang prinsipyo ng Yogyakarta ay mula sa isang sikat na LGBT na si Yoga Ekarta na taga-Indonesia. Number 9. Ito ay ginanap upang patibayin ang mga prinsipyong makakatulong sa pagkakapantay-pantay ng mga LGBT. Number 10. Ang prinsipyo ng Yogyakarta ay binubuo ng 29 ng mga prinsipyo na nakaayon sa Universal Declaration of Human Rights. Gawain 2. Panuto. Suriin ang bawat salita o pangungusap. Markahan ng check kung ito ay tumutukoy sa prinsipyo ng Yogyakarta at X kung hindi. Number 1. Si Tess na isang lesbian ay tinanggap sa kursong Criminology. Number 2. Tanggap sa kursong Edukasyon ng lahat ng kasarian sa bansa. Number 3. Pinagmalupitan si Mark ng kanyang ama nang malaman na siya ay gay. Number 4. Napagkatuwaang sakta ng mga kalalakihan ng naglalakad na gay.
Number 5. Si John ay tinanggihan sa trabahong construction worker dahil siya ay gay. Number 6. Sumikat at tinanggap si Vice Ganda sa larangan ng hosting at pagpapatawa. Number 7. Napatay ni John si Pemberton, si Jennifer Loud, isang transgender sa Olongapo noong 2014. Number 8. Si Geraldine Roman, isang transgender, ay nanalo bilang representative ng unang distrito ng Bataan noong 2016. Number 9. Nanungkulan si Kate Brown, isang bisexual, bilang Governor of Oregon sa US mula noong 2015 hanggang sa kasalukuyan. Number 10. Hayagang sinuportahan ni Ban Ki-moon ang karapatan ng LGBT sa pagsasabing LGBT rights are human rights. Ating tandaan, ang prinsipyo ng Yogyakarta ay ginanap sa Yogyakarta, Indonesia noong November 6 to November 9, 2006 na dinaluhan ng 27 eksperto sa larangan ng SOGI o Sexual Orientation Gender Identity. Mayroong 29 na prinsipyo na nakapagpaloob din sa UDHR o Universal Declaration of Human Rights. Ang 7 prinsipyo ay binigyang diin at ito ang mga sumusunod. Prinsipyo 1. Karapatan sa universal na pagtatamasa ng mga karapatang pantao. Prinsipyo 2. Karapatan sa pagkakapantay-pantay at kalayaan sa diskriminasyon. Prinsipyo 4. Ang karapatan sa buhay. Prinsipyo 10. Ang karapatan laban sa torture at sa malupit, makahayop o mapanghiyang pangtrato sa tao. Prinsipyo 12. Ang karapatan sa trabaho. Prinsipyo 16. Ang karapatan sa edukasyon. Prinsipyo 25. Ang karapatang lumahok sa buhay pampubliko. Pagtataya, evaluation. Panuto, suriin ng bawat pangungusap o sitwasyon. Mamili sa 7 mahalagang prinsipyo ng Yogyakarta at isulat ang bilang ng prinsipyo na kanilang ipinapaliwanag. Number 1. Karapatan ng lahat ang mabuhay. Number 2. Karapatan sa pagkakapantay-pantay at kalayaan sa diskriminasyon. 3. Ang lahat ay may karapatan sa edukasyon ng walang diskriminasyon. 4. Lahat ng tao ay sinilang na malaya at pantay sa dignidad at mga karapatan. 5. Ang karapatan laban sa torture at sa malupit, makahayop o mapanghiyang pagtrato sa tao. 6. Bawat mamamayan ay may karapatang sumali sa mga usaping publiko kabilang ang karapatang mahalal. 7. Ang lahat ay may karapatan sa disente at produktibong trabaho sa makatarungan at paborableng kondisyon sa paggawa. 8. Bawat isa, anuman ng orientasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian, ay nararapat na ganap na tamasa ng lahat ng karapatang pantao. 9. Dapat kilalanin na ang lahat ay pantay-pantay sa batas at sa proteksyon nito nang walang anumang diskriminasyon kahit may nasasakot na iba pang karapatang pantao. 10. Walang sino man ang maaaring basta na lamang pagkakitaan ng buhay sa anumang dahilan kabilang ang may kaugnayan sa orientasyong sexual o pagkakakilala ng pangkasarian. Panuto. Suriin ang bawat pangungusap o sitwasyon. Mamili mula sa 7 mahalagang prinsipyo ng Yogyakarta at isulat ang bilang ng prinsipyo na kanilang ipinapaliwanag. Number 1. Karapatan ng lahat ang mabuhay. Number 2. Karapatan sa pagkakapantay-pantay at kalayaan sa diskriminasyon. Number 3. Ang lahat ay may karapatan sa edukasyon ng walang diskriminasyon. Number 4. Lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay sa dignidad at may mga karapatan. Number 5. Ang karapatan laban sa torture at sa malupit, makahayop o mapanghiyang pagtrato sa tao. Number 6.
Bawat mamamayan ay may karapatang sumali sa mga usaping publiko kabilang ang karapatang mahalal. 7. Ang lahat ay may karapatan sa disente at produktibong trabaho sa makatarungan at paborableng kondisyon sa paggawa. 8. Bawat isa, anuman ang orientasyong sexual at pagkakilanlang pangkasarian ay nararapat na ganap na magtamasa ng lahat ng karapatang pantao. 9. Dapat kilalalin na ang lahat ay pantay-pantay sa batas at sa proteksyon nito ng walang anumang diskriminasyon, kahit may nasasangkot na iba pang karapatang pantao. 10. Walang sino man ang maaaring basta na lamang pagkaitan ng buhay sa anumang dahilan, kabilang may kaugnayan sa orientasyong sexual o pagkakilanlang pangkasarian. Nakilala natin sa nakaraang module ang prinsipyo ng Yugurta pati na rin ang 7 mahalagang prinsipyo na kabilang sa universal na pagtatamasa ng mga karapatang pantao. Sa module na ito ay tatalakay naman natin kung paano nakakatulong ang programang CEDAW sa karahasan at diskriminasyon. Ano nga ba ang CEDAW? Ito ay Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Inilalarawan bilang International Bill for Women, Women's Convention of United Nations, Treaty for the Rights of Women. Kauna-unahan at tanging internasyonal na nakasunduan na tumatalakay sa karapatan ng kababaihan, hindi lamang sa sibil at politikal, kundi gayon din sa pangkultura, pang-ekonomiya, panlipunan at pampamilya. Inaprubahan ng UN General Assembly noong December 18, 1987. Pumirma ang ating bansang Pilipinas sa CEDAW noong Hulyo 15, 1980 at niratifikan noong Agosto 5, 1981. Pangalawang batas na pinakamaraming bansa na nagratipika sa bilang na 180 mula sa 191 na bansa kasunod sa Convention on the Rights of the Child. Unang ipinatupad ang kasunduan noong September 3, 1981. Paano nilalayon ng CEDAW na wakasan ang diskriminasyon sa kababaihan? Number 1. Itaguyod ang tunay na pagkapantay-pantay sa kababaihan. Inaatasan nito ang mga estado na magdala ng konkretong resulta sa buhay ng kababaihan. Number 2. Kasama nito ang prinsipyo ng obligasyon ng estado. May mga responsibilidad ang estado sa kababaihan na kailanman hindi nito maaaring bawiin. Number 3. Ipinagbabawal nito ang lahat ng aksyon o patakarang umaagrabado sa kababaihan, anumang layunin ng mga ito. Number 4. Inaatasan nito ang mga state parties na sugpuin ang anumang paglabag sa karapatan ng kababaihan, hindi lamang ng mga institusyon at opisyal sa gobyerno, kundi gayon din ng mga pribadong individual o grupo. Number 5. Kinikilala nito ang kapangyarihan ng kultura at tradisyon sa pagpigil ng karapatan ng babae at inahamon nito ang state parties na baguhin ng mga stereotype, kostumbre at mga gawin na nagdidiskrimina sa mga babae. Ano ang epekto ng pagpirma at pagratipika ng Pilipinas sa CEDAW? Bilang state party sa CEDAW, kinikilala ng Pilipinas na nalaganap din ang diskriminasyon at di pagkapantay-pantay sa karapatan ng babae at may tungkulin ng estado na solusyonan ito. May tungkulin ng state parties na igalang, ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng kababaihan. Ang mga state parties ay inaasahang: una, ipawalang bisa ang lahat ng batas at mga nakagawiang nagdidiskrimina. Ikalawa, ipatupad ang lahat ng patakaran para wasakan ng diskriminasyon at magbigay ng mga epektibong mekanismo at sistema kung saan maaring humingi ng hustisya ang babae sa paglabag sa kanilang karapatan. Ikatlo, itaguyod ang pagkapantay-pantay sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang, kondisyon at karampatang aksyon. Ika-4, gumawa ng pambansang ulat kada 4 na taon tungkol sa mga isinasagawang hakbang para mapatupad ang tungkulin sa kasunduan. Gawain 1. Hanapin sa word search puzzle ang 10 may kinalaman sa migrasyon.
Ngayon naman, suriin ng mga pangungusap, kilalanin kung ito ay layunin o epekto ng pagpirma sa CEDAW. Lagyan ng check ang kahon kung saan ito kabilang. Magaling kung lahat ay tapos na. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod nating talakayan. Ating tandaan, ang CEDAW ay nangangahulugan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and tag international na kasunduan tumataas sa karapatan ng kababayan sa iba't ibang aspeto katulad ng civil, kultural, ekonomiya, panlipunan, pampamilya at politikal. Inaprubahan ito ng UN General Assembly noong Disyembre 18, 1979 at may pinakamaraming bansa na nagratipika na umabot sa 180 mula sa 191 na bansa. Pumirma ang Pilipinas sa CEDAW noong Hulyo 15, 1980 at nagratipika ito noong Agosto 5, 1981. Naging epektibo ang kasunduan noong Setyembre 3, 1981. Madalas itong tinatawag na International Bill for Women, Women's Convention at United Nations Treaty for the Rights of Women. Layunin ng CEDAW ay itagulang tunay na pagkapantay-pantay na kababayan sa pamamagitan ng pag-aatas sa mga estado na magdala ng konkretong resulta sa pagpapabuti ng buhay. Sa karapatan ng kababaihan, suriin ang bawat pangusap o sitwasyon. Mamili mula sa kahon at letra lamang isulat. Number 1. Ano ang ibang tawag sa CEDAW? Number 2. Kailan lumagda ang Pilipinas sa CEDAW? Number 3. Kailan nagsertipika ang CEDAW sa Pilipinas? Number 4. Ilang bansa ang nagsertipika sa batas na CEDAW? Number 5. Kailan unang pinatupad ang CEDAW sa Pilipinas? Number 6. Kailan naprubahan ng UN Assembly ang CEDAW? Number 7. Ano ang kumakatawan sa pagtaguyod ng tunay at pagkapantay-pantay sa kababaihan? Number 8. Ano ang unang batas na nakuha ng pinakamaraming ratifikasyon mula sa iba't ibang bansa? Number 9. Ano ang kumakatawan sa nagsusulang state parties na igalang pagtanggol at taguyod ng karapatan ng kababaihan? Number 10. Anong kauna-una at ang international na kasunduan tumataas sa karapatan ng kababayan, hindi lamang sa civil political, kundi gayon din sa pang-kultural, pang-ekonomiya, palikunan at pang-pamilya? Kamusta mga kamag-aral? Ngayon ay aalamin natin ang mga tugon ng pandaigdigang samahan laban sa karahasan at diskriminasyon. Nakilala natin sa nakaraang module ang CEDAW, pati na ang kanyang mga layunin at epekto sa kababaihan sa Pilipinas. Sa module na ito ay tatalakay naman natin kung paano nakakatulong ang programang #HeForShe para labanan ang karahasan at diskriminasyon. Ano nga ba ang #HeForShe? Isang pinag-isang kampanya ng United Nations Women para sa pagkapantay-pantay ng kasarian. Naglalayong isama ang kalalakihan sa laban sa hindi pantay na pagtrato sa mga kababaihan at para sa karapatan ng mga kababaihan. Pinangunahan ng kampanya ng #HeForShe ni Emma Watson na nagsisilbing Goodwill Ambassador for UN Women, isang kilalang artista mula UK noong September 20, 2014. Ngayon, inyong sagutan ng huling gawain. Hanapin lamang ang 10 may kinalaman sa migrasyon. Ngayon, ating tandaan na ang organisasyong #HeForShe ay isang pinag-isang kampanya ng United Nations Women para sa pagkapantay-pantay ng kasarian. Naglalayong isama ang kalalakihan sa laban sa hindi pantay na pagtrato sa mga kababaihan at para sa karapatan din ng mga kababaihan. Pinangunahan ang kampanya ng #HeForShe ni Emma Watson, isang kilalang artista mula sa United Kingdom,
at mas kilala sa kanyang papel na Hermione Granger ng pelikulang Harry Potter. Siya din ang nagsilbing Goodwill Ambassador for UN Women noong September 20, 2014. Ngayong natapos na tayo sa ating module, nais kong magpasalamat sa lahat ng nakinig at sana magkaroon kayo ng bagong kaalaman.